Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo, O Panginoong Diyos ko. Ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan sa apat na pangunahing paraan. Sa pamamagitan ng kanyang salita o ang Biblia, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng marurunong na Kristiyano. Hindi namin nais na ikaw ay maging mangmang tungkol sa mga natutulog o sa mga nagdadalamhati tulad ng iba pang mga tao na walang pag-asa. Naniniwala tayo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong dadalhin ng Diyos kasama ni Jesus ang lahat ng mga nakatulog sa Kanya. Itinuro sa atin ni Jesus na ating tagapagligtas kung paano maghanda para sa Kanyang ikalawang pagparito. Tinawag tayo ng ating tagapagligtas na maging tapat. Ang pananalangin ay dapat na buhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Alleluia, Alleluia. Manatiling gising at maging handa, sapagkat hindi mo alam kung anong araw darating ang iyong Panginoon. Alleluia, Alleluia. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo, O Panginoong Diyos ko. Kapayapaan sa inyo, aking mga kaibigan. Ngayong araw na ito ay isang nakagigiliw na pangyayari ang nasaksihan ng aking mga mata. Katatapos lang ng aking brunch at pabalik ako sa aking opisina upang maghanda sa pagninilay para sa linggong ito. At napansin ko sa kabilang kalsada ang isang matandang lalaki na may dalang isang balde na may laman na iba't ibang mga bagay. Gamit ang kanyang tungkod, sinusubukan niyang tumawid sa kalsada. Tumitingin siya sa kanan at kaliwa upang masigurado na walang sasakyang paparating upang makatawid. Umaga noon at maraming tao ang papasok sa trabaho. Matagal na nakatayo roon ang lalaki habang sinusubukang tingnan kung makatatawid ba siya sa kalsada kapag kakaunti na ang mga sasakyang dumadaan. Napaisip ako kung gaano kasakit para sa kanya ang tumawid gayong siya ay may sugat sa binti. Nakita ko ang motor na bahagyang bumagal at nagbigay ng daan para makatawid ang matanda. Kasunod ng motor ay bumagal ang takbo ng ibang sasakyan kaya mas madaling makatatawid ng kalsada ang lalaki. Habang naghihintay sa gilid ng kalsada, ibinaba niya ang kanyang balde sa kalsada. Medyo mabigat ang balde. Nahirapan ng lalaking nabuhatin ito at matiyagang naghihintay ang motorista at ang iba pang sasakyan para tumawid siya sa kalsada. Sa bandang likuran niya, may isang babaeng malay na nagtitinda ng agahan at tanghalian. Mabilis siyang lumapit sa matanda at dinala ang balde sa kabilang daan at hinintay na tumawid ang matanda sa kalsada. Ito ay isang napakagandang karanasan na maaaring pagnilayan kaugnay ng Ebanghelyo ngayon. Huwag tularan ang mga birhen na walang sapat na langis para sa kanilang mga lampara at hiniling na humayo at bumili ng langis. Pagbalik nila, nakapinid na ang pinto.
Panginoon, Panginoon, buksan mo ang pinto para sa amin. Sinabi ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo kilala. Sinabi ng Panginoon, kaya manatiling gising sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras ng aking pagparito. Mga minamahal kong kaibigan, hinihiling sa atin na manatiling gising sapagkat hindi natin alam ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sapat ang pagdarasal ng mag-isa. Ang ating panalangin ay dapat na aktibo dahil darating ang Panginoon upang hatulan ang mabuti at masama. Magkaroon ng sapat na langis para sa iyong lampara. Huwag maghintay hanggang sa huling minuto upang ang pinto ay magsarado. At para sabihin ni Jesus na, hindi kita kilala. Sa makatuwid, manatiling gising. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ang maliliit na bagay na ating ginagawa ay magbibigay sa atin ng sapat na langis at magiging gabay sa gabi para sa pagdating ng Panginoon. Ang buhay na hindi makasarili ay tulad ng lalaking nakamotorsiklo at iba pang sasakyan na naghihintay sa matandang lalaki na tumawid sa kalsada. Gayon din ang babaeng malay na may dalang langis para sa lampara na nag-alok upang tulungan ang matanda na tumawid sa kalsada. Ang aral ay, kailangan natin buksan ang ating puso, kaluluwa at isip at maging katulad ng matatalinong birhen ng may sapat na langis. Manalangin tayo. Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong karunungan. Turuan mo ako upang mailapat ko ang iyong karunungan sa aking pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, alam kong ikaw ay isang mapagbigay na Diyos at narito ako handang sumunod sa iyo. Naway gawin ng banal na Espiritu ang puso ko na maging handang sumunod sa iyo palagi. Upang araw-araw kong isabuhay ang iyong karunungan sa buong buhay ko. Patnubayan mo kami, Ama, sa aming panalangin para sa karunungan. Alam namin, Ama, ikaw ay isang mapagbigay na Diyos. Turuan at patnubayan kami na gumawa ng matalinong desisyon na sundin ang iyong daan upang maraming kaluluwa ang makarating sa iyong kaharian. Amen.